harap ng aking mga sasabihin. Hinihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mateo 6, verse 16-18, katuruan tungkol sa pag-aayuno. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok, upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang pag-aayuno sa Biblia ay palaging pag-aayuno sa pagkain. Mayroon pang ibang paraan para mag-ayuno. Kahit ano pa mang bagay sa ating buhay na isusuko natin ng pansamantala upang ang ating atensyon ay maituon natin sa Diyos, ay maituturing din na pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay limitado lamang sa itinakdang oras o araw, lalo na kung ang pag-aayuno sa pagkain. Ang mahabang panahon na walang pagkain ay maaaring makapansala sa ating katawan. Hindi layunin ng pag-aayuno na parusahan ng katawan. Hindi rin ito dapat na ituturing na pagdidieta. Ang pag-aayuno ay hindi rin upang ipakita sa ibang tao na tayo ay mas banal sa kanila. Ang pag-aayuno ay ginagawa upang ang isang tao ay magkaroon ng isang malalim na relasyon sa Diyos. At ito ay dapat gawin sa diwa ng kapakumbabaan at masayang saloobin. Sa pansamantalang pag-alis ng ating atensyon sa mga bagay na makamundo, mas magtatagumpay tayo na ituon ang ating atensyon sa Diyos. Ang pag-aayuno ay hindi upang makuha natin ang ating kagustuhan sa Diyos o upang pasunurin siya sa ating kagustuhan. Sa halip, ito ang panahon para tayo ay makapag-focus sa pag-worship, confession, at para sa ating specific prayer to God. Ayun po. Amen po. Amen. Thank you po sa buhay mo, Sister Sister Jenny. Naway pagpalain ka po ng ating Panginoong Diyos. Ngayon ay darako na po tayo sa ating sa ating mga nagrema, yung mga insight natin. Sino pong mauna? Tungkol po sa pag-aayuno yung binigay po ng ating kapatid ngayon. Ate Rosemary, pwede ka po ba magsalita? Rosemary Isip. Sensya na sis, maya na lang akong konti. May ano lang, saglit lang. Okay. Maya pong Meron pa konti. po ba? May iba po ba na pwedeng mauna mag-share sa paksa natin ngayon? Pastora Ami, pwede ka po ba? Yan, hello, good evening po. Magandang araw sa bawat isa sa atin. At magandang gabi naman po sa ating mga kapatid na narito sa Pilipinas. Ayan. Salamat po sa nag-share, nagpaliwanag patungkol po sa kung ano ang pag-aayuno. Ano? Pagdagdag na lang po uli na kung saan ito po ituro din sa atin at inibigay halimbawa ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nagmi-ministeryo. Siya po unang nakita natin na sa pag-minister niya ay siya po ay nagkaroon ng 40 days
and 40 nights na kung sa pag-aayuno. Pero nakita po natin sa unang tipan, andun nga po na gaya po ni Moises kasi nga po siya ay 40 days and 40 nights na iminik niya ang ating Panginoon. Kaya nakita po natin na hindi rin po siya kumain o uminom ng panahon yun. Pero nitong pong magbigay na nga po ng ang ating Panginoon ng kanya pong mga batas at utos para kay Moises nung siya po ay nakipag-usap sa ating Panginoon ng 40 days, nawala, kumbaga matagal nga po siyang nawala, na kung saan ay binigay yung tablet ng 10 utos ng ating Panginoon, ay dito po ay nakita po natin na doon po sa Leviticus chapter 23, na kung saan nakita po natin, verse 32, na pinakita din po dito at sinabi dito po ng ating sa kanyang mga salita na kung saan ay ang sabi po dito sa araw na iyon, huwag nga kayo magtatrabaho mula sa gabi o ikasyam ng araw, mula gabi ng ikasyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon at mag-aayuno kayo sa mga araw na iyon. So ito po hanggang sa ngayon ay ginagawa po ng mga Hudyo sa bansang Israel. Ano po? So makikita po natin, ayan po, dagdag din ko din po sa binanggit ng ating kapatid. Ang pag-aayuno nga po dito, makikita po natin ay tayo po ay yung walang pagkain o depende sa anumang gusto nating gawin. Ano, meron po kasi partial sa ating pag-aayuno, merong kumbaga ay full o kaya meron tayong days na kung saan ay gusto natin na ganun ang ating gagawin. Meron naman pong abstain lang po tayo sa ilang pagkain, gaya nga po ng kay Daniel fasting na 21 days. Ano po? So, it depends sa panyo sa ating bawat isa sa atin kung paano tayo mag-aayuno. Sa atin po mga magiging, kasi nga po ito, noong unang, ako po ay nung ako first time ko magpunta ng Middle East, ako po isa Oman. Nagkaroon lang po ako ng curiosity kasi 'di ba meron sila nung kung saan ay nag-aayuno po sila sa araw na kung saan ay sinasabing Ramadan. Ano, so nung time pong iyon, curiosity lang po ako kasi hindi naman pa ako ganitong kagaya na ngayon na nakakristyano at may relasyon na sa ating Panginoon. Sabi ko, sige, magagayahin ko sila na ako'y mag-aayun. Nakalimutan ko na lang po ano po specific kung ilang days ko ginawa yon. Pero alam niyo po noon kasi nag-wish ako. Binis ko lang po noon dahil hindi po naman kilala ang Panginoon talaga. O ibig sabihin, hindi gano'n kalalim ang relasyon. Kilala mo siya pero yung relasyon ano, hindi gano'n kalalim. Kumbaga, personality din yung gusto mo lang sa anak kung saan ay gagawin mo yun at nakikigaya ka lang. Yun yung naging experience ko noon. Pero at that time, nag-ayuno po ako pero nag-wish po ako. Nanalangin po ako, sabi ko noon, siyempre lahat naman tayo alam natin na may Diyos, pero hindi gano'n kalalim at ang relasyon natin kaiba. So sabi ko na, sige mag-aayuno ako, gusto ko makapunta pa ng ibang bansa. Yun lang po yung wish ko noon, na makapunta pa ako sa ibang bansa. Bukod sa Oman, punta pa ako sa ibang bansa. Pero hindi ko lang po alam kung hindi coincidence o talagang tinugon ng Panginoon at talagang pinakita na ang pag-aayuno ay makapangyarihan sa harapan niya. Kahit po hindi ko pa gano'n kakilala ang ating Panginoon, alam lang na may Diyos. Alam niyo po noong time na yun na 2 years ako doon, 2 times din po ako nakapunta ng Germany and then London. Doon po sa time na yun na kung saan sabi ko nung sabi, ay totoo nga pala. Para baga sa naanuhan ko na, para bagang hinamon ko lang ang Panginoon. Pero doon sa paghamon yun, nagkaroon po ng kung saan ay nagkaroon ng kaganapang ibinigay ng ating Panginoon. Ano po? So, ayun po. Sa maraming pagkakataon po ay iniloob naman ng Panginoon na makapunta sa ibang bansa. Kataon lamang po na sa Amerika lang hindi nagkaroon. Kasi nga po nung ako'y nasa Hong Kong ay yung aking employer doon na Korean ay gusto ko isama sa Amerika. Kasi nga po meron silang isang anak na kung saan visit ko. Kaya lang po, yung employer ko nga po halos hindi na nga pumasok ng half day sa office niya. Sinamahan ako sa US Embassy. Kaya lang na-deny ako sa interview. Hindi ako napayagan, hindi ako nabigyan ng visa. So lumong-lumo yung aking employer na yung Koreano. At kasi nga po maraming hinihingi. So anong nangyari na kung saan ay ako'y awang-awa do'n sa aking alaga, more than a year lang pa lang na bata ay dumating sila sa Hong Kong nung matapos ang bakasyon nila almost 1 month ay awang-awa ako do'n sa bata dahil merong bangas yung mukha, yung noo niya ay may gasgas. Sabi ko, "Anong nangyari? What happened to Andrew?" Ay hindi nila maipaliwanag. Basta siguro nahihiya sila. Kaya ayun, na kung saan ay
kumbaga hindi ko naman kasalanan yun kasi na-deny ako sa US Embassy. So maraming pagkakataon, marami din pong bansa bukod sa Oman, nakakarating po na Malaysia. Basta dito po sa Asia, nalibot namin kasi yung employer kong yun ay Koreano, mahilig po sila pag bakasyon ay po nagtitrip po sila sa iba-ibang bansa. So ito po sabi ko nga nun, ay napakabuti na ng Panginoon. Parang naranasan ko ng kabutihan ng Panginoon, which is na ako sa sarili ko ay hindi pa ko pa gano'n siya kakilala. So ayun po, ang sinasabi nga po dito ay pag-aayunan na kung saan ay going without food in order to spend time in prayer. Para po tayo magkaroon ng pagkakataon na tayo makapanalangin, kaya nga tayo nag-aayuno. Ito ay may pagkakataon na mahirap, pero kung tayo nga po ay naghahanda, pag tayo nag-aayuno, kung tayo nagpe-prepare, nahihingin mo yung tulong ng banal na espiritu, ay andun nga po na hindi mahirap para sa atin. Kumbaga hindi mo mapipil na ikaw ay nagugutom. Kasi nga halimbawa nag-set ka ng sa Panginoon ko sa Lord, ako po yung magpapas ng ganitong time. Ito lang po, imimiss ko lang po ang breakfast or the lunch. Tapos ay 2 meals na hindi kakain. Or kaya yung 21 days fasting, meron kang imimiss ng food na kung anong kinahiligan mo. Minsan kasi nagto-21 days fasting ako. Mahilig ako sa coffee na yung kung saan yung MX, kung alam po din yung MS coffee, mahilig po ako doon. Yun, imimiss ko yun. O kaya hindi ako magkakain ng rice na kung saan ay para yung 21 days. Pero ngayon hindi na ako masyado nag-rice nga. Sanay na yung katawan ko na kung saan dahil nasanay na nga po noon na lagi nagpa-fasting. So pero ngayon po, nagagawa pa din namin yung kasi sa amin pong division, sa amin pong congregation, meron po kami once a month na kung saan ay may prayer kami, which is nag-aayuno, walang pagkain. Hanggang sa makatapos kami ng pagpipray, doon po kailangan kami mag-break. Hindi naman whole day, kundi yung breakfast at kung anong oras kami matapos ng pray, doon po kami mag-break ng aming ng aming pagkain. So, ito po sabi nga po, mayroong pagkakataon na kung sa ito na mayroong mahirap, pero binibigyan lang po tayo ng Panginoon na tayo mag-focus. Dahil naranasan ko nga po yun, ako nasa Oman, na mahirap, pero nung hirap na yung parang gutom na gutom ka, doon mo na ipopokus. Doon ko naranasan, hindi pa ako talagang Christian na. Pero doon mo nakikita na habang kayo nagugutom, doon mo hihilingin at hihilingin yung mga wishes mo sa Panginoon. Ano po? Yun, noong time na yun, honestly, hingi lang ako ng hingi kay Lord. Hindi pa ako umawit sa Kanya. Hindi pa ako maalam na na kung saan mag-pray talaga, kundi directing, hinihingi mo kung ano yung gusto mo. Pero yung ngayon, di ba, pag makilala mo na sa ating Panginoon, pag nagpe-prayer ka, di ba, hindi basta prayer, hindi ka basta hihingi. Di ba, marami ka tang naunawaan na kailangan aawit ka muna, magre-repent ka muna, kahit pa ulit-ulit, o kaya may mga magbabasa ka muna ng salita niya, hindi ka talaga humingi ng kaanumang gusto mong hingin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga po dito, it give us time to pray, teach us self-discipline, dinidisiplina natin ang ating mga sarili, na kung saan ay nagpapaalala sa atin na kung saan ay sa pamumuhay po natin, na remind us that we can live with a lot less. Kumbaga ibig sabihin may mga bagay tayo na kailangan nating i-abstain. Hindi lang po naman ang ayuno ay sa pagkain lang. May mga bagay na halimbawa ay sinabi natin, ngayon, ang social media. Lord, magpapastig po ako, makikipag-naip po ako sa inyo. Hindi mo na ako mag-cellphone, hindi mo na ako mag-Facebook. Sa iyo lang ako nakatuon. So, isa rin yung bagay na kung saan ay pagpapatunay na ikaw po ay nagpapakumbaba o nag-aayuno ka sa mga bagay na kinahihiligan mo. Ano po? Sabi nga po ay, ito po tayo nag-aayuno ay nakakatulong sa atin na i-appreciate natin yung presence ni God, yung kanyang mga gifts sa atin. Doon natin makikita kung gaano kabuti ang ating Panginoon pag tayo po ay nag-aayuno. Sabi nga po dito, tayo po fasting is in order kaya hindi lang po tayo magkagaya nga po nitong mga Saduceo, Pariseo, binanggit ng ating Panginoon. Hindi tayo magpa-fasting, hindi tayo mag-aayuno para lang maipakita sa mga tao nasa paligid natin na tayo nagpa-fasting, na tayo nag-aayuno. Ang pag-aayuno po natin dapat yung ating personal relationship sa ating Panginoon, di po ba? Yung ating pakikipagniig sa Kanya, hindi natin titingnan yung makita tayo ng mga tao ay nag-aayuno kasi hypocrisy yun eh. Kumbaga ikaw po nagiging hypocrite ka sa
sa mata ng tao at sa mata ng ating Panginoon. Sa iyong sarili, nagiging hypocrite ka sa sarili mo at sa mata ng ating Panginoon. Kaya, kumbaga sabi nga po dito ng ating Panginoon, pinakita nga po niya dito sa kanyang ano na kung saan ay mag-ayos kayo. Huwag kayong magmukha na kayo ay nag-ayuno. Pinakita at sinabi po yan ng ating Panginoon. Dito po sa ating pinag-aaralan na chapter 6 ng Mateo, na kung saan na ito po ay patuloy na pagtuturo sa atin ng ating Panginoon sa kanya pong sermon sa bundok. Patuloy niya ipinakikita yung mga dapat at hindi natin gawin sa ating pakikipagniig sa kanya. So, ayun po, isa sa mga nakita nga po natin dito na kung saan ay pinakikita sa atin ng ating Panginoon ay kung saan ay isang alituntunin na dapat po nating ma-practice, magawa. Dahil ito po ang naging unang halimbawa po natin nakita dito sa atin sa unang tipan ay ang ating Panginoong Hesus. Sa lumang tipan, marami pong pag-aayunong ginawa. Kagaya nga po nung mapag-aaralo sa ikalawang kronika si Jehoshaphat, na kung saan ay sila po ay nag-ayuno na kung saan inalaan. Marami pagkakataon. Maraming karakter sa Bible sa unang tipan. Si Esther, kung paano nga po siya ay noong nga akusahan na kung saan ay ang kanyang mga Hudyo ay akumbagay papatayin, pero kumilos po si Esther para pamunuan ang kanyang mga kalahi para mag-ayuno. Kung tayo po ay pamilyar sa ating pag-aaral at nagtabasa tayo ng Biblia, marami pong pagkakataon na napagtatagumpayan ng anak ng Diyos kung tayo po ay nag-aayuno. Kasi andun yung ating humility, pagpapakumbaba. Sabi nga po dito ay yun daw pong pag-aayuno. Fasting was mandatory for the Jewish people once a year. Ito po sa mga Hudyo ay talagang sila po ay mandatory. Kailangan nila mag-ayuno na kung saan ay sinabi nga po yun kasi nga po ito sinabi nga doon sa Leviticus 23:32. Sabi nga po dito, yung mga Pariseo yung binanggit dito na ating Panginoon ay voluntary fasting twice a week to impress the people. 2 beses silang nag-aayo, di ba? Sinabi nga po nung isang Pariseo at isang kung saan ipinakitang halimbawa ng ating Panginoon na yung isang yung nagmamalak. Ako po ay nag-aayon ng Panginoon. Ako po ay nagbibigay ng aking ikapo. So, nagiging andun po yung kanyang pagiging self-righteous sa harapan ng ating Panginoon, which is hindi yun ang kinalugdan ng ating Panginoon. Mantalang yung isang tao nakita ng ating Panginoon na dinadagukan yung kanyang dibdib, nagsisising ganap, nagpapakumbaba, at yun ang gusto ng ating Panginoon. Kailangan po, right motives ang ating po kung bakit gusto nating mag-ayuno. And dapat po bago tayo mag-ayuno, prepare natin ang ating sarili na kung saan ay kausap ang Panginoon through the power of the Holy Spirit. Lord, sasamahan mo po ako. Gusto ko magpakumbaba sa iyo sa pamagitan ng ganito na ako'y mag-aayuno. Dahil yun nga po ay isang pananayanan sa harapan ng ating Panginoon na kung saan ay tayo po ay ando na kung saan ay tayo po. Wait lang po. Sorry po ha. Sorry. Ang aking mga apo. Ayan. So, yun po. Sabi po ng dito, Jesus commanded acts of self-sacrifice done quietly and sincerely. Di ba sinabi ng ating Panginoon na kung saan ay kung ikaw ay mag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya ang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Kaya po, mga kapatid, wala pong natatago sa Panginoon. Kung tayo po'y mag-aayuno, kung dahil meron lang po tayo sa ating kumbaga sa ating sarili lang na kung saan ay gagawin ko to kasi gusto ko ganito, ganun. Pero kung alam ng ating Panginoon ang motibo na kung natin kung bakit tayo mag-aayuno. Kaya, be honest. Maging totoo po tayo sa harapan ng ating Panginoon dahil walang nalilihim sa Kanya kung gusto natin mag-ayuno. Ay andun nga po, yun ang kalooban ng ating Panginoon. Yung kalooban ng ating Panginoon at yung ating i-wish ko talaga, kalooban andun po na i-grant niya. Sabi nga po dito, ay kaya nga tayo nag-aayuno, ay upang magkaroon tayo na kung saan ay we are adopting spiritual discipline for the right reason. Ito po yung sinasabi ko, not from the selfish desire
for praise. Hindi po sa sarili nating hangarin para tayo mapakita ng ibang tao, siya nag-aayuno, siya nagpapakumbaba. Hindi po ganun. Kailangan mula sa puso, bakit mo gusto magpakumbaba? Bakit mo gustong gawin ang pag-aayuno? Bakit ano bang gusto mong hilingin? Yan po ang dapat makita natin. Dahil ang Diyos po naman ay full of mercy and full of grace. Kaya nga po, sabi nung iba kasi, may mga nagsasabi po kasi na hindi na dapat mag-ayuno kasi napagtagumpayan ng lahat ng ating Panginoong Jesus. Pero depende po yun kung paano ka makikipag-usap, paano yung covenant mo kay God, bakit mo gagawin yun. Na kung sabi nga po, we are living already in grace, kaya hindi na natin dapat gawin yung but somehow, ang ating Panginoong Jesus ang mismo ang ginagawa at nagturo po sa bawat isa kung bakit nag-aayuno ang isang anak ng Diyos o isang Kristiyano. Sabi nga po dito, yung sa 17, ito po yung kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos. Meron po kasi dito na kung saan ay sa English, ang sabi po sa English kasi dito ay meron siyang binanggit dito na, but when you pass, sa verse 17, put oil on your head and wash your face. So binanggit po dito yung maglagay na po tayo. Siguro kasi yung olive oil, doon sa kanila was used for common cosmetic like a lotion. So ito po yung sa English po ang binanggit. Merong oil kang gagamitin. Kasi nga po ito po ay isa sa mga Hudyo, ang oil po ay napakahalaga sa kanila at ito ay sabi nga po ay isa din sa mga cosmetic na kanilang ginagawa. This is a saying, go about your normal daily routine when you fast. Don't make it show it off. Huwag po tayong kung saan ay pakitang tao lamang. Maging normal ang kilos at gawa po natin pag tayo nag-aayuno. Kasi nga po ako nung nasa Oman, kasi pag sila, panahon ng Ramadan, almost sa a month po ba yun? Ako kung saan ay ginagawa nila. Kaya lang sila po ay nakikita ko nga po, pero pag naman sila nag-break sa gabi, nagbe-break sila sa gabi, ang daming pagkain. At yun hanggang 12 o'clock silang nag-gising o hanggang mga 2 o'clock na walang tigil, mga prutas, ang daming pagkain ipiniprepare. Kaya po yung aming pag sila nagbe-break sa gabi, ay 6 o'clock nagpe-prepare pa na sila. Parang kaunting oras naman sila nag-aayuno. At ang gagawin nila sa maghapon ay matutulog. Tapos yung mga nag-opisina, half day na papasok, tapos tutulog. Which is kung aanuhin mo talaga, ay kasi sa bagay, yun ang irerespeto natin yung nakalakaran nila. Mga Muslim kasi sila ang kanilang ginagawa. Kanilang inaati na Diyos ay si Muhammad. Pero yun po, na kung saan ay kung titingnan naman po natin, parang sila nga po ay yung kanilang tradisyon at ginagawa. Ay kung makikita po natin ay parang hindi naman sila ganun ka ibig sabihin ko, kasi nga po, pag araw, tulog na tulog sila. Magigising sila ng let's say mga 1, 2 p.m. Tapos at 6 o'clock kakain na sila. So kumbaga parang hindi nila masyadong kumbaga sa ating feel natin na tayo manlalambot. Pero dahil tulog sila, parang kaunting oras lang naman nilang mararamdaman na sila ay gutom. Anyway, so yun po ang kanilang kalakaran. But somehow, itong tinuturo nga po ng ating Panginoon, ito sabi nga po ng ating Panginoong Jesus, go about your normal daily routine when you fast, don't make it show ito. So wag po natin ipapakita mo natin, ako nag-aayuno, wag mo kong gagalawin, ganito, ganon. Kundi, ang Diyos na lamang at ikaw ang nakakakita ng kayo, ikaw ay nag-aayuno. So, kaya po ay sabi ng ating Panginoon, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mapagpaimbabaw. Hindi sila mag-aayos ng malaman ng mga tao sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mga kapatid, sa ating pang nagpa-practice na ng pag-aayuno. Ano po ba ang motibo natin ba tayo mag-aayuno? At sa mga hindi pa nakakapag-ayuno, yun po ang aking ma-share. I-prepare natin ang ating sarili. Ano ang ipapas mo? Ilang meal ang ipapas mo? Ano bang ang hindi mo kakain? Ilang meals ang hindi ka kakain? O ano bang pagkain ang hindi mo kakainin para ihanda mo yung iyong sarili? Pakikipag-covenant ka, Lord, ako po yung magpapas ganitong oras. Ang hindi ko po, ipapas ko po ang ganitong pagkain. O kaya, papas ko po yung anumang bagay na kung saan kinahihiligan mo. Anumang bagay na kung saan parang gusto mong gawin.
Na kaya po, yun po ang isa sa mga bagay na dapat makita po natin mga kapatid. Na tayo sa ating kasi personal mo yung pakikipagniig sa ating Panginoon, ano? So, ikaw sa sarili mo, i-prepare mo yung sarili mo. Ayan, yes. Na kung ay totoo po yan na magaan ang pagpapastig pag talagang andun na sinasamahan ka ng banal na espiritu. Hindi mo mararanasan na ikaw ay magutom. At yung pang parang andoon na andiyan lang si Lord na ang lapit-lapit mo. Dahil nagpapakumbaba ka sa Kanya at anumang yung paghiling mo sa Kanya, talagang parang andyan lang si Lord na nasa kalapit mo na nakatunghay sa iyo. Ano po? Sa mga hindi pa nag-aayuno, try po ninyo na kung saan ay may yung pakikipag-covenant po natin sa ating Panginoon with the right motives, mga kapatid. Ano? Pag tayo po ay mag-aayuno, yung tamang motibo, tabang pananaw, yung kung anong oras mo gustong gawin, at yun po naman, ang gabay at patnubay ng ating Panginoon ay andon na ibibigay sa atin. Na kung saan ikaw din ang mag-set kung anong tatanong mo sa Panginoon. O minsan, kung magkukumbik, ayan, kung anong conviction sa inyo ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu, yun po ang ating susundin. Kasi kung halimbawa, nagpe-prepare ka, magkukumik ang Panginoon, o anak, ganito ang gagawin mo, ganyang days lang gagawin mo. So, nasa iyong pakikipagrelasyon sa ating Panginoon ay ang iyong gagawin na kasi kailangan po natin, hindi yung basta sinabi mo, ay mag-aayon ako bukas, parang gano'n na kaagad. Prepare muna natin ang sarili natin. Kumbaga, may preparation po tayo, o kaya a month before, na kung saan, ay sa ganung panahon, Lord, ako po ay mag-aayuno, sasamahan niyo po ako, ano po yung dapat kong gawin, at andiyan si God, na kung saan ay tumutugon po. Ano po? Ayan, sa buwan daw po siya nag-fasting si ate. Ayan, kumbaga totoo kasi at the same time, kung ayaw natin tumaba, talagang magulos ang ating weight. Ano, kung ayaw po natin, kung medyo conscious tayo sa ating katawan, isa din yun sa makakatulong sa atin, naki-cleanse po tayo. May mga kasama po akong pastor na kaya nila ako ng 40 days na kung saan ay tubig lamang ang kanyang kinakain. Ang iniinom, wala siyang solid food for 1 month. At kaya po niya yun. At bumababa talaga kanyang timbang, makikita po natin. Pero nakakaya pa po niya, siguro kasi bata pa siya. At sanay siya talaga. Pag may biniwi siya sa ating Panginoon, ay nagagawa po niya yung 40 days. Pero ako hindi ko po nagawa yung 40 days na pag-aayuno. Noon mo. Siguro hanggang ako po siguro mga 3 days lang na kung saan ay nagpapas po ako ng bata-bata pa. Pero ngayon po, mga abstain ko lang po ay mga 1 meal or 2 meals. Yun na lang po ang kaya ngayon ng aking physical na katawan. Siguro dahil senior na po. So, ayun po mga kapatid. Prepare ourselves. Pag tayo gusto natin mag-ayun at may gustong hilingin, isamo sa ating Panginoon, ay andun po. Practicing po natin yon bagay na ito, na kung sa'y kasama po yun sa pagiging anak ng Diyos. Kasi ang ating Panginoong Jesus nga po ang naging silbing halimbawa po natin. At sa ngayon sa kapanahunan na tayo po ay nag-aayuno. Kahit sila Pablo naman, diba sila Pablo ay nag-ayuno din po sila. At ang ibang mga disciple nga po ay hindi lang binanggit, pero may mga pagkakataon na siguro nag-ayuno din sila dahil nakita nila yung halimbawa ng ating Panginoon. Ano po? Ayan, sige po. Yun lang po mga kapatid. Ang aking maisishare. God bless po.